Part 166. Today we're going to continue our discussion in our series In Christ Realities Part 13. Today we're going to talk about redeem from the curse. Manalangin po muna tayo. Let us commit this first to the Lord. Our dearest Father in heaven, we thank you so much for how you have gathered us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you, to honor you, and to receive your word. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much for the beautiful people who are joining us today via online. We commit to you this time. We commit to you this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Praise God. Ito po ang ika-12 linggo sa pagbagtas po natin sa serye na ito. Marami na rin po tayong natutunan. Marami na rin pong namakat ng mga katotohanan sa ating kaisipan. In this series, we learn that in Christ, I am perfectly loved by God. We also learn that in Christ, I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. We learn that in Christ, I am a child of God. I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am charito. Also, we learn in this series that in Christ, I am rich and godly. Not just rich, but also godly. We learned in this series that in Christ, I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. Also, we learn that in Christ, I am divinely protected. And just recently, we learned that in Christ, I am inseparable from God. We need to move on. We need to add one more reality today. We're going to talk about redeem from the curse. So we can say that in Christ, I am redeemed from the curse. Ano po bang ibig sabihin na tayo po'y tinubos na sa sumpa? I want to share with you two insights today. The explanation and the life application of being redeemed from the curse. Let's begin. Let's talk about the explanation. Ano po bang ibig sabihin na tayo po'y tinubos na sa sumpa? Redemption, and it is important to understand, number one, we need to understand the curse of the law explained. Ipapaliwanag muna natin kung anong ibig sabihin ng sumpa ng kautusan. Mayroon bang sumpa ang kautusan? At kung mayroon, ano po ito? Galatians chapter 3, verse 13. The Apostle Paul writes, Christ redeemed us from the curse of the law. Now right there, you can read word for word. Again, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. The first question we need to ask is this: what is the curse of the law? The answer is the punishment of disobeying the law. Ibinigay ang kautusan. At kapag hindi po nasunod ang kautusan, merong kaakibat na parusa. Yung parusa na yon, ang tawag po ay sumpa ng kautusan. The law, which was given through Moses, revealed God's righteous standard. Meron pong pamantayan ang Diyos, at ang pamantayan na ibinigay niya sa pamagitan ng kautusan. Nga lang, hindi ho naintindihan ng mga tao kung bakit ibinigay ang kautusan. Ginawa ng mga tao sa pamagitan ng relihiyon na ang kaligtasan ay makukuha sa kautusan. Ginawang salbabida ang kautusan.
Di umano ayon sa relihiyon, sundin mo ang kautusan at ikaw ay maliligtas. Sa bagsak nating kalagayan bilang makasalanan, wala tayong kapasidad sundin ang kautusan. Kaya wala tayong pag-asang maligtas kung ang paraan ng kaligtasan ay ang kautusan. Hindi po ibinigay ng Diyos ang kautusan upang maging paraan ng kaligtasan. Ipinaliwanag ni Santiago sa kanyang sulat na ang kautusan ay katulad ng salamin. Kapag tumingin ka sa salamin, makikita mo ang iyong mukha. Ang kautusan ay katulad ng salamin. Kapag tumingin ka sa salamin, sa pamagitan ng kautusan, makikita mong bagsak mong kalagayan. Makikita mong yung sinfulness and hopelessness and helplessness to keep the standard of God. Yun talaga ang layunin ng kautusan. Kaya ho ibinigay ang kautusan para dalhin tayo sa bagsak nating kalagayan at tayo'y tumawag ng awa sa Diyos. At nagpadala ang Diyos ng awa sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ang paraan ng kaligtasan. Sa bagsak na kalagayan ng tao, hindi natin masusunod ang kautusan. Anong nakaamba sa atin? Ang nakaamba sa atin ay parusa. Hindi ho ba kayo nagtataka nang ibigay ang kautusan, ipinasok din po ang sacrificial system? Sapagkat kung ipatutupad ng Diyos ang kautusan, wala hong matitirang taong buhay sa balat ng lupa, sapagkat lahat ng sumusuway sa kautusan ay parurusahan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ho'y binigay ang sacrificial system para maging band-aid, pansamantalang lunas, habang hinihintay natin ang tunay na lunas na magaganap sa krus ng Kalbaryo. Sa tuwing magkakasala ang tao, naghahandog po siya ng handog sa ibabaw ng dambana upang pansamantalang matakpan ang kasalanan ng tao. Ito'y pansamantala lamang habang hinihintay natin ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Hindi na po tayo naghihintay sa ating panahon. Dumating na ang kordero ng Diyos at nag-alis ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Shout amen. John the Baptist said, "Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world." Ang alisin ng kasalanan ay kaisipang hindi po naiintindihan ng mga taong nabuhay sa lumang kasunduan. Dahil ang kasalanan sa panahon po nila ay hindi po inaalis. Tinatakpan lamang pansamantala ng dugo ng hayop. Kaya ho ang salitang atonement, ang Hebrew word kapar, which means covering. Ang pansamantalang lunas na kayang ibigay ng dugo ng hayop ay takman ang kasalanan upang hindi ho sumabog ang galit ng Diyos sa sangkatauhan, nang sa gayon mayroon pa ring matirang tao na magdadala ng binhi upang maisilang ang tagapagligtas upang ang sangkatauhan ay maligtas. Salamat dahil ang lahat ng ito'y nagkaroon ng katuparan nang si Jesus ay pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem at namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa atin. Shout amen. Ang pamantayan ng Diyos ay mataas. Hindi pwedeng ibaba ang pamantayan ng Diyos. Sa bagsak ng ating kalagayan, wala tayong kapasidad abutin ang kanyang pamantayan. Kaya ang tawag po sa natatanggap ng tao, sumpa ng kautusan. Pag sinuway mo ang kautusan, merong kaakibat na sumpa. Galatians chapter 3 verse 10. All who rely on observing the law are under curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything. Everything written in the book of the law. Hindi mo po pwedeng partial obedience. You have to keep the law fully and completely. Hindi po pwede sa Diyos ang pwede na. Kailangan perpekto mong masunod ang kautusan. Nakakapagtaka na maraming mga taong mas pinipili po nila ang paraan ng pagsunod sa kautusan para maging paraan ng kaligtasan, gayong aminado naman sila na hindi nila kayang masunod ang kautusan perfectly. Ito pong binasa ko sa inyong harapan, Galatians chapter 3
verse 10. Ito po ay quotation ni Apostle Paul galing sa Deuteronomy chapter 27 verse 26 when he said, "It is written." He was quoting Deuteronomy 27 verse 26. Strangely, ang kasunod ng 27 ay 28. Sumasang-ayon po ba kayo sa akin? Tinatanong ko po kayo, sumasang-ayon po ba kayo ng kasunod ng 27 ay 28? Mabuti naman. Sapagkat pwede nating ituloy ang ating talakayan, wala naman tumututol sa bahagi ng 27. Ang kasunod ay? Sa 28 po, binalangkas ni Moises ang listahan ng mga sumpa. At kasama ang listahan ng pagpapala kung masusunod mo. Sa bagsak nating kalagayan, hindi naman natin kayang sumunod, kaya ang inaabangan ng tao ay ang sumpa na ito'y ibinigay sa tatlong kategorya. You can see this on your screen. Deuteronomy 28 outlined the curse of the law in three categories: poverty, sickness, and death. Deuteronomy chapter 28 verse 29 and 38, kapag ikaw ay sumuway, poverty will come from all sorts of poverty. Kapag ikaw ay sumuway, sabi po sa Deuteronomy 28:60 to 61, sickness of all kinds, lahat ng uri ng sakit. At kapag ikaw ay sumuway, Deuteronomy chapter 28 verse 45, death will come from all forms. Ibig sabihin, ito ang nakaabang. Alam niyo po ba, ang tanging dahilan para wag itong dumating sa tao, maagapan ng paghahandog ng pansamantalang handog sa ibabaw ng dambana. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Hindi po pansamantalang lunas, kung hindi ang tunay na lunas at pangwalang hanggang lunas. Hindi po pinigil ang sumpa, inalis ang sumpa, dahil si Kristo ang umako ng sumpa para sa atin, upang sa pamagitan niya makalaya tayo sa sumpa. Say amen. Yan po ang explanation ng curse of the law. Ito po yung sumpa na dumadating sa tao sa pagsuway. Kaya meron pong kahirapan, kaya mayroong karamdaman, at mayroong kamatayan. Number 2, not only the curse of the law, but we need to explain also, redeem from the curse of the law. Anong ibig sabihin ngayon na tayo tinubos na sa sumpa ng kautusan? Kanina nalaman natin kung anong sumpa ng kautusan. Ito po'y sumpa ng kautusan, ito'y parusa ng pagsuway. Ano naman ang ibig sabihin ng redeem from the curse of the law? This is the good news. You want to hear the good news? Here is the good news. The good news of the gospel is this: Christ has redeemed us from the curse of the law. Sa pamagitan ni Kristo, tayo po'y tinubos na sa sumpa ng kautusan. Hindi po ito pangako ng katubusan. Ito po'y realidad ng katubusan. Ibig sabihin, ang promise mangyayari pa lang. Ang reality ay totoong nangyayari. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka po pinangakuang tutubusin ka sa kautusan at sa sumpa nito. Pag ikaw ay na kay Kristo, tinubos ka na sa sumpa ng kautusan. Redeem! 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 Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. Kanina, nalaman natin ang curse of the law. Ngayon naman, sabi ni Pablo, Christ redeemed. Ito po, mga kapatid, ay nakasulat sa aorist tense, meaning done. Past tense, kumbaga sa Ingles, natubos na tayo. Nino? Ni Kristo. Ang Greek word po ng redeem ay exagorazo. Ito po ay kombinasyon ng mga salita. Ex, meaning out.
agorazo, to buy out. Agora meaning market. Pamilyar kayo sa agora? Yan po'y market. Ang ibig sabihin po ng agora ay market. Pagsamahin mo po mga kaisipan ng exagorazo, to buy out of the market. Tayo po, dahil sa kasalanan ay nasadlak, tayo po'y tinubos at inalis sa ating pagkakasadlak mula sa kasalanan. Paano ito ginawa ni Kristo? How did Christ redeem us? By becoming a curse for us. Si Kristo ay nagmistulang sumpa. Si Kristo ay sinumpa alang-alang sa atin. Kinuha niya yung ating sumpa. Kaya pag pinaniwalaan mo si Kristo, yung sumpa ay hindi na po dadapo sa iyo, sapagkat sinalo ito ng katawan ni Kristo. Sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang sumpa upang sa pamagitan niya, wag nang dumating sa iyong sumpa, kundi ang pagpapala at pabor ng Diyos ang iyong maranasan. Shout amen. How did Christ redeem us? By becoming a curse for us. Deuteronomy chapter 21 verse 23. You must not leave his body on the tree overnight. Be sure to bury him the same day, because anyone who is hung on a tree is under God's curse. Jesus was hung on a tree. Jesus was hung on the cross, suspended between the heavens and the earth, crucified between two thieves. And the Bible says, anyone who is crucified, anyone who is hung on a tree is under God's curse. Nang si Kristo'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, inakit ng kanyang dugo ang katawan, ang sumpa, upang makaligtas tayo sa sumpa. Pamilyar po kayo sa mga superstructure na mga building, mga matataas na gusali. Napansin niyo po ba sa mga matataas na gusali ay merong lightning rod sa taas? Ang purpose po ng lightning rod ay kapag kumidlat, akuin niya ang kidlat. Ang purpose ng lightning rod ay sabihin niya, ako na lang ang tamaan mo, upang ang buong gusali ay mailigtas sa pagkasunog o pagkasira. Mga kapatid, ang gusali ay tayo. Si Kristo ang lightning rod. Nang kumidlat ng parusa, sabi ni Kristo, ako na lang. Nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, inakit niya ang kidlat ng parusa ng Diyos. Tumama sa kanya, at nang tumama sa kanya ang parusa ng Diyos, sumigaw siya, it is finished. Inako ni Jesus ang ating parusa. Inako ni Jesus ang ating sumpa upang makalaya tayo. Shout amen. Yan ang dahilan kung bakit may karapatan kang sumagana sa buhay. May karapatan kang guminhawa. May karapatan kang mapatawad. May karapatan kang gumaling. At higit sa lahat, may karapatan ka sa buhay na walang hanggan, sapagkat inako ni Kristo ang ating kasalanan. Iyan po ba ang mabuting balita? Iyan po ang dapat ipinapangaral sa likod ng pulpito. Yan ang dapat naririnig ng mga tao patuloy at palagi, sapagkat sa mensaheng yan walang ibang bida kundi si Jesus. Ang itinaas sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin upang tayo ay mapatawad ng Diyos at maging maginhawa. Mabuti ang buhay, pinagpala at pinaburan. Do you believe that? Remember, it only happens to those who believe. And how many believers we have today? Do you believe? Everybody say, I believe. I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Pagtabihin natin yung dalawang verse. Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written. You see right there, yung written po, ang tinutukoy niya yung Deuteronomy 21:23. Nagko-quote po si Apostle Paul, for it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Jesus Christ was under curse on our behalf, alang-alang sa atin.
Naiintindihan niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos? Naiintindihan niyo po ba yung pagmamahal ng Diyos? Tiniis ng Ama, isugo ang kanyang anak. Ang kanyang anak na kasama niya walang hanggang nakaraan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Siya po ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem, pinakaabang kalagayan. Nabuhay sa pinakaabang buhay, sabi sa Biblia, mas mahirap pa siya sa daga. Dahil ang daga may lungga, ang ibon may pugad, ang anak ng tao walang matulugan. Tinis niyang lahat ng ito, sapagat nasa likod tayo ng isip ng Diyos at maging ng isip ni Kristo. Matapos lang ang plano ng pagliligtas, wala ng karapatan sa iyo ang kahirapan, wala ng karapatan sa iyo ang karamdaman, wala ng karapatan sa iyo ang kasalanan, dahil ito ang katubusan. Shout amen. Christ paid the price on the cross to free us from the curse and caused by disobeying the law. Yung sumpa na dahil sa pagsuway ng kautusan ay binayaran ni Kristo. Again, Christ paid the price on the cross to free us from the curse caused by disobeying the law. Sino po ang dapat ipako sa krus? Tayo. Dahil tayo po ang masuwayin. Tayo ang dapat parusahan. Si Kristo hindi. Pero inako niya yung parusang para sa atin. Upang sa gayon, wag na pong dumating sa iyo ang parusa. Ang dumating na lang sa iyo ay pagpapala, pabor, kapatawaran, kaligtasan, at biyaya ng Diyos. Shout amen. Verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Naiintindihan po ba natin na isa sa pinakamalaking kamalian ng RD religion ay sinasabi nilang si Kristo'y naparito para lang sa mga Hudyo? Basahin niyo po, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to who? The Gentiles. We are the Gentiles. Tayo po yung mga hintil na dumating sa atin ang pagpapala ni Abraham. Ang pagpapala ni Abraham hindi po exclusive para lang sa mga Hudyo. Kahit hindi ka Hudyo sa iyong dugo, pag ikaw ay sumampalatay kay Kristo, ang pagpapala para kay Abraham ay para din sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. Say amen. Look at the verse. Again, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. How? Look at the verse. How? Through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. The Spirit here refers to the Spirit of grace. As recorded in Hebrews chapter 10 verse 29, the Holy Spirit is called the Spirit of grace. What did God promise Abraham? Interesado akong malaman kung anong ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kasi kung anong ipinangako ng Diyos kay Abraham, dahil tayo po'y tinubos na sa sumpa, sabi na Apostol Pablo, yung pagpapalang yon tutuloy sa atin. Makinig po, tutuloy sa atin ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham matapos kang matubos sa sumpa. So the question is, what did God promise Abraham? The answer is, blessing in the world, not in the next life, not in heaven. Hey, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi po pagpapala sa langit. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay pagpapala sa buhay na ito. Look at the verse. Romans 4:13. It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he, referring to Abraham, he would be heir of the world. Not heaven, not in the next life. Heir of the world right here and right now, but true righteousness that comes by faith. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi po sa kabilang buhay. So we do not have the right to spiritualize everything that is literal in the Bible. Nakakalungkot, maraming tao ang dapat ay literal, ini-spiritualize.
ang pagpapala ni Abraham ay hindi po spiritual, material, at sa mundo na ito. How did Christ redeem us from the curse of the law? How did Christ redeem us? Tinatanong ko kayo, paano tayo tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan? By becoming a curse on the cross for us. Doon po sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nagmistulang sumpa. Dahil sabi sa Bible, lahat ng kasalanan ng buong mundo ay napasa kanya. Isaiah chapter 53 verse 6, we all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Ang kasalanan ng buong mundo ay lumipat sa kanyang dugo ang katawan. Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kung kaya't matapos ako ni Kristo ang kasalanan ng buong mundo, siya po'y namatay. He who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Sa makatwid, tayo po ay tinubos ni Kristo sa sumpa ng kautusan sa pamagitan na siya mismo ay naging sumpa alang-alang sa atin. What does it mean to be redeemed from the curse of the law? Nalaman na natin kanina kung ano po yung curse of the law. Nalaman na rin natin paano tayo tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. How did Christ redeem us from the curse of the law? The next thing I want to share with you is, what does it mean to be redeemed from the curse of the law? Anong ibig sabihin na tayo na-redeem sa curse of the law? Let me give you 4 answers. Number 1, it means that we are redeemed from sin. Ang curse of the law ay punishment because of disobeying the law. And disobeying the law is sin. And by Christ's finished work, we are redeemed from sin. Look at the verse. Ephesians chapter 1 verse 7. In Him, meaning in Christ, in Him we have redemption. Tell me how? Through His blood. His blood, referring to the finished work. Correct. That is where His blood was shed. Again, in Him we have redemption through His blood. What else? The forgiveness of sin. Yung redemption equals forgiveness. Yung forgiveness equals redemption according to the riches of His grace. Grace. Ang ating redemption ay grace. Ang ating forgiveness ay grace. Christ sacrifice on the cross purchased our freedom from sin, offering us forgiveness not because of anything we have done, but according to the abundance of God's grace. Sa kasaganahan ng biyaya ng Diyos, tayo po'y tinubos sa ating mga kasalanan. Tayo po'y pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga natutunan natin sa series na ito that in Christ, I am completely forgiven. Can we say that together? In Christ, I am completely forgiven. One more time. In Christ, I am completely forgiven. That is number 1, meaning redeemed from sin. Yan ang ibig sabihin, you are redeemed from the curse of the law. You are redeemed from sin. Number 2, it also means that you are redeemed from poverty. Poverty is a curse. Binanggit ko sa inyo kanina sa Deuteronomy 28, kasama po sa sumpa ang kahirapan. Hindi po gusto ng Diyos ang tao maghirap. Kaya lang mayroong paghihirap sa mundo ay sapagkat pumasok ang kasalanan. Kung ang kasalanan ay natubos na doon sa krus ng Kalbaryo, dapat po kasamang tinubos tayo mula sa anumang dala ng kasalanan, at isa sa mga dala nito ay kahirapan. Poverty. We are redeemed from the curse of poverty. Si Abraham po pinayaman ng Diyos. I'll show you the verse. Genesis chapter 13 verse 2. Abram had become very wealthy. Not just wealthy, very wealthy in livestock, in silver, and in gold. Ito po'y sinasabi ko po sa inyo
na ang pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham ay pagpapala ng kaunlaran ng buhay. Of course, naintindihan ko na yung iba hindi naniniwala. Tumataas ang kilay, nagsasalubong ang kilay, at parang gusto mag-ahit ng kilay. At hindi sila naniniwala sa prosperity. Now listen up, hindi po tayo nagtuturo ng prosperity gospel. Iba po yun, mali po yun. Ang prosperity gospel, wala nang ibang turo kundi pera, 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 pera. Ang mga pastor ay mukhang pera, amoy pera, puro pera, pera, pera. Ay, hindi po tayo ganun. Pero hindi rin po tayo tumatanggi sa katuruan ng sino mang na kay Kristo gumiginhawa ang buhay. Sapagkat ang kahirapan ay sumpa. Sinong gusto ng sumpa? Itaas ang kamay. Wala. Buti naman, taas ang kamay ng gusto ng kaginhawaan sa buhay, pagpapala at pabor. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Palagay nyo ba mas matino kayo kaysa sa Diyos? Hindi siguro. Kung tayo ay nag-iisip na ayaw natin ng kahirapan, ang Diyos ba gusto niya ng kahirapan para sa atin? Hindi po. Kaya lang may kahirapan dahil po may kasalanan. Nang tinubos na tayo sa kasalanan, kailangan mong paniwalaan, tinubos na rin ako sa kahirapan. Kalooban ng Diyos, guminhawa ang aking buhay. Of course, may mga nanonood sa broadcast na ito na hindi po nila paniwalaan yan. Huwag kang mag-alala, hindi yan mangyayari sa iyo. Bakit? Sapagat nangyayari lang ito sa naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan si Lord. Amen. Oh. Alam nga naman makipagtalo ko sa inyo. Hindi naman ako makikinabang ng paniniwala mo. Kung ayaw mong maniwala, wag mo. Karapatan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Kaya lang, kumbinsido naman kami na si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa sumpa ng kautusan. Ang sumpa ng kautusan kasama ang kahirapan. Alam nga namang hindi sinama ang kahirapan, di may naiwan sa sumpa. Kasama ang sumpa na tinubos tayo sapagkat ang sumpa ay sumpa ng kautusan. Si Kristo ay naging sumpa alang-alang sa atin upang iahon tayo sa kahirapan pag ginawain ang ating buhay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Itaas ang kamay ng naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Oh. Tanong, bakit nangyari kay Abraham? Kasi si Abraham ay naniwala. Hindi lang si Abraham, pati ang kanyang anak na si Isaac ay yumaman. Genesis 26:13. Hindi lang yung anak niyang si Isaac, pati yung apo niya na si Jacob ay naniwala. Guminhawa ang buhay. Genesis chapter 30 verse 43. Nagsimula lang si Jacob nakatira sa biyanan. Doon lang siya nagsimula. Pero nung masimula niyang paniwalaan na siya ay karapatan niyang pagpapala dahil ang kanyang lolong si Abraham ay pinagpala ni Yahweh, guminhawa ang buhay. Lumabas siya sa bahay ng biyanan niya, mas mayaman pa siya sa biyanan niya. Bakit? Hindi ho limitado ang Diyos kung paano paunlarin ang iyong buhay. Si Joseph, na kanyang apo sa tuhod, ay yumaman, naging tagapamahala ng lupain ng Ehipto, Genesis 41:41. Ito'y nangyayari lang sa mga naniniwala. Uulitin ko, ito'y nangyayari lang sa mga naniniwala. Kaya kung ikaw ay hindi naniniwala, hindi ito mangyayari sa iyo. Taas ang kamay ng mga naniniwala. Gusto ko makita ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. 2 Corinthians 8:9. Paniwalaan natin ito. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor. What is the purpose of that? So that tayong tinutukoy, through His poverty might become? Grabe itong verse na to mga kapatid. Sana meron po kong enough time to fully explain this. Meron po tayong booklet. Available din po sa ebook ang title, The Poverty of Christ. Pinaliwanag ko po ang verse na ito, word for word, grammatically,
based on grammar, based on the original word, based on everything na pwede nating mapiga dito sa verse na ito. At ang final analysis po niyan at the end, kalooban ng Diyos, guminhawa ang ating buhay sapagkat kinuha niya ang ating kahirapan. Sobrang hirap ni Jesus. Mantakbong ipinanganak sa saba ng Bethlehem. Yung iba sa inyo, maganda ang pagkapinangakan nyo. Ang iba sa inyo, pinanganak sa lying-in ng barangay. Mas maganda pa rin yan kumpara sa kulungan ng hayop. Ang iba sa inyo ay pinanganak sa ospital. Iba sa inyo pinanganak sa St. John. Iba sa inyo pinanganak sa St. Matthew. Ang iba sa inyo sa St. Luke's. Napakamahal dyan. Ang iba sa inyo pinanganak sa St. Peter. Hindi ko alam kung saan kayo pinanganak. Pero kung saan man kayo pinanganak, mas maigi ang kapanganakan ninyo kaysa kay Jesus. Magtaka na kayo, bakit? Sapagkat pinaginhawa niya na ang buhay mo. Kinuha niya yung hirap para ikaw ay ipanganak sa maayos na lugar. Maging maganda ang buhay mo. Ang iba po sa inyo, mga kapatid, 2 bahay, 3 bahay. Ang iba po sa inyo, malaki ang bahay. May bahay sa probinsya, may bahay sa Maynila. Si Jesus walang bahay. Si Jesus walang bahay. Kung sa abutin ng gabi, doon siya nakikitulog. Ang iba sa inyo ay may sasakyan. Maraming sasakyan. Ang iba sa inyo, bagong sasakyan. Iba sa inyo, 2 sasakyan. Si Jesus walang sasakyan. Nanghiram pa siya ng asno, papasok sa Jerusalem. Si Jesus walang memorial plan. Namatay po siya, inilibing sa isang hiram na libingan. Ang iba sa inyo, buhay pa, alam nyo na kung sa kayo lilibing. Pero kayong memorial plan. Minsan nga excited kayo, dinadalaw nyo. Yung sementeryo, sinasabi nyo, dyan ako ilalagay eh. Mga batid, hindi ako masyado excited dyan. Ang excited tayo yung tumunog ang trompeta at mapa sa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Lahat ito tinis ni Kristo, alang-alang sa atin, upang sa kanyang paghirap guminhawa ang ating buhay. Dahil ang kahirapan po'y sumpa, ang kaginhawaan ay pagpapala. Kung wala ka na sa sumpa, walang karapatan sa iyo ang kahirapan, ang dapat nasa iyo ay kaginhawaan ng buhay. Makinig maigi. Hindi ko po ini-insinuate na lahat tayo ay magiging milyonaryo. That is not the point. Diyan po nagkakaroon ng maling understanding ang tao sa pag-unlad sa buhay. Ang ibig sabihin po ng kaunlaran ay aangat ang buhay mo kaysa naging buhay ni Jesus nung siya'y nandito. Nung si Jesus walang bahay, meron kang bahay, kahit maliit, mas maigi pa rin kaysa kay Jesus. Dahil si Jesus walang bahay. Yung iba po mga kapatid, sabi na hindi kami pinagpala, hindi kami pinaburan dahil maliit lang aming bahay. May mga taong walang bahay. Meron ng mga tao, pati bahay bata, inalis pa. Wala nang natirang bahay. Pero ikaw kahit papano meron kang bahay. Kahit maliit, pasalamatan mong Diyos, meron kang bahay, meron kang natutulugan. Maring hindi masyadong masarap ang pagkain mo kumpara sa iba. Dahil yung iba pagka kumain, nagmamantika ang nguso, hindi na kailangan mag-lipstick. Pero ikaw pag kumain, nagbibitak-bitak ang iyong nguso sapagkat ang kinakain mo ay tuyo. Pero maigi pa rin kaysa sa mga taong wala nang kinakain. Dahil sa totoo lang, masarap ang tuyo pag may kasamang kamatis. Dilis at mainit na kanin, samahan mo ng itlog na pula. Oh, Bishop, pinahihirapan mo kami. Parang gusto na naming umuwi. At kumain na. Yan po, ang ganang kumain ay pagpapala ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. So number 1, redeem from sin. Number 2, redeem from poverty. Number 3, redeem from sickness. Nabasa ko po sa inyo kanina sa Deuteronomy 28, ang sakit po ba'y sumpa? Sumpa po ang sakit. Kaya ho, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay alipinin ng sumpa. Makinig po. Hindi ko sinasabing hindi dadapo ang sakit. Hindi ko sinasabing hindi magtatangka ang sakit. Papasok, magtatangka, pero kailangan mong tayuan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at panindigan mo na ako'y pinalaya na sa sumpa ng sakit. Wala pong record na si Abraham ay nagkasakit. Wala po. Binasa ko po ang Book of Genesis, wala pong record na siya'y nagkasakit. Bakit? Sapagkat kasama sa pagpapala ng Diyos kay Abraham, kaginhawaan ng buhay at kaunlaran at kalusugan.
Tignan ninyo ang Genesis 25:8. Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years, and he was gathered to his people. Siya po ay namatay sa kabuuan ng kanyang buhay. Hindi po premature death. Dumating po yung fullness ng kanyang old age, siya po'y namatay. Ibig sabihin, pinagpala po siya ng mahabang buhay. Kaya lagi natin dinideklara, I will not die but live and see the salvation of the Lord. Say amen. Everybody say, I will not die but live. Yan po ay katotohanan sa Psalms 118 verse 17. In fact, diniscuss na po natin yan doon po sa ating study, In Christ I am healed and healthy. Kung may sakit ka, pinagaling ka na. At kung ikaw ay magaling na, kalooban mong maging malusog, dahil ang kalusugan ay higit na magandang pagpapala kaysa pera. Pag may pera ka, wala kang kalusugan, gagamitin mo lang ang pera para makakuha ng kalusugan. Pero kung ikaw po ay may kalusugan, wala kang pera, magkakapera ka dahil malusog ka para ikaw ay makapagtrabaho. Pag malusog ka, ma-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos. Makakapamasyal ka, makakapunta ka sa mga lugar na pupuntahan mo at makakain mo yung mga pagkain na pwedeng kainin sapagkat hindi ka pa binabawalan ng doktor. Can you say amen? Number 1, redeem from sin. Number 2, redeem from poverty. Number 3, redeem from sickness. Number 4, redeem from death. Dahil po ang kamatayan ay hindi kasama sa original plan ni God, tayo tinubos na sa kamatayan. In fact, binura na po ang bokabularyo ng kamatayan para sa mga anak ng Diyos. Ang tawag po sa kamatayan sa mga anak ng Diyos ay homecoming, coronation day, asleep, natutulog lang. Pero hindi na po tinatawag po ito na kamatayan. Ang kamatayan po, ang ibig sabihin, separation. Therefore, we will never be separated from God. We are inseparable from God. So wala na yung word na death. Now, look at the scripture. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, the death of Christ, He might destroy him who holds the power of death. Who is that? The devil. Look at the result. Anong result nung ang devil ay na-destroy through the finished work of Christ? And free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. Pinalaya ng tao mula sa nerbiyos ng kamatayan. I-google nyo, what is the worst fear of man? Ang sagot, death. Death is the worst fear of man. Lahat ng tao, mayaman at mahirap, parehas ng kinakatakutan ang kamatayan. Pag na kay Kristo ka, hindi ka na takot sa kamatayan. Hindi mo naman hinahanap. Hindi ka lang takot. Hindi mo sinasabi, hindi ako takot mamatay, haharangin mo yung bus. Hindi ako takot mamatay, tatalong ka sa building. Hindi po. Kamangmangan po yon at kahangalan. Kahit po sa totoo, hindi tayo takot sa kamatayan. Hindi natin hinahabol ang kamatayan, hindi natin hinahanap ang kamatayan, hindi natin hinihingi ang kamatayan. Pero kung sakali, ito'y kumatok at panahon na para ikaw ay sumakabilang buhay, hindi ka po nahihirapan sapagkat alam mo, hindi kalugihan ang kamatayan. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Now look at the scripture, 1 Corinthians 15:55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. The power of sin is the law. 57, but thanks be to God. He gives us the victory. How? Come on, look at the verse. He gives us the victory. How? Through Christ, through our Lord Jesus Christ. Victory over sin and victory over death. And how did Jesus accomplish all this? Through the finished work. Sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa
tayo po'y tinubos na sa sumpa ng kautusan. Let's read them again. Number 1, redeem from sin. Number 2, redeem from poverty. Number 3, redeem from sickness. Number 4, redeem from death. Paniwalaan mo pag na kay Kristo ka. Ikaw ba'y na kay Kristo? Are you in Christ? Itaas ang kamay naniniwala na siya ay na kay Kristo. Are you in Christ? Ikaw ay tinubos na sa sumpa ng kasalanan. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Ikaw ay tinubos na sa sumpa ng kahirapan. Karapatan mo ang guminhawa. Tinubos ka na sa sumpa ng karamdaman. Hindi na po pwede ang generational curse. Mga namamanang sakit. Ang tatay mo, ganyan ang sakit. Mamanahin ng anak, mamanahin ng apo hanggang sa kaapu-apuhan. Well, medically, they can begin to cause you to believe. Pwede kayong paniwalain ng medisina. Pwede kayong paniwalain ng siyensya na sinasabi nila, itong nanay mo, may history kayo na kayo ay mga diabetes, kaya sigurado yan lahat magkakaroon ng diabetes. Oh, my goodness, daming mamanahin sakit pa. Ang nanay mo merong sakit sa puso, mamanahin ng mga bata, mga anak, sakit sa puso. Nako, yan ang sakit, mga kapatid. Kapag pinaniwalaan mo yan, mangyayari yan sa iyo. Pwede mong i-draw ang line. Sabihin mo sa kanila yan sapagkat hindi sila nakakilala kay Kristo. Sa amin at sa magiging lahi ko, sa mga anak ko, hanggang sa susunod na lahi, putol na ang sumpa ng lahat ng karamdaman. Kami pinagpala at pinaburan. Kaya nga Charito generation lahing pinagpala. New generation ka na, isang generation na pinagpala. Hindi po sakitin, hindi ubuhin, hindi lagnatin, at hindi pangitin. Pinagpala ka at pinaburan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Isa kang magandang lahi dahil ang lahi mo'y lahing pinagpala. Kaya huwag kayong mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Mahaluan kayo ng pangit na lahi. Sapagkat lahi na hindi pinagpala, lahing sinumpa. Ikaw naman ay lahing pinagpala. Hanapin mo rin ang parehas mong lahi. Lahing pinagpala, lahing pinaburan. Shout amen. Now, let's see them again. Redeem from the curse. Pinakita ko sa inyo ang dalawang bagay. The curse of the law, what it is, and redeem from the curse, how it is. Now, let me close by giving you the life application. Ngayong alam na natin yung explanation, ano naman po ang life application? Number 1, live a different life than unbelievers. Mamuhay tayo ng kakaibang buhay kaysa sa mga di mananampalataya. There should be an obvious difference between cursed people and blessed people. May pagkakaiba yung sinumpa at saka pinagpala? Tinatanong ko po kayo, mayroon bang pagkakaiba yung sinumpa at pinagpala? May pagkakaiba ba yung gabi sa umaga? Obvious po yun. Kaya dapat ipakita natin ang pagkakaiba. Blessing should set you apart. Your life must reflect the difference from those under a curse. The fruit of God's favor should be evident in how you live and walk in His grace. Kaya hindi ka pa nagsasalita, kita na nila, iba ka! Sapagkat nakikita ng pagkakaiba. Sapagkat gumiginhawa ang buhay mo, pinagpapala ka, malusog, malakas, masigla, sapagkat nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Can you say amen? Malakay, chapter 3, verse 18. Kinabahan ng iba sa inyo, akala verse 10. Biglang kinabahan ng iba. Narinig nyo lang Malakay chapter 3, akala nyo verse 10. Hindi ho, verse 18. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked. May distinction wala? Mayroon. You will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Malaki ang pagkakaiba.
Ang mga di mananampalataya, ang linggo'y ordinaryong araw lang sa kanila. Pero sa mga mananampalataya, ito'y araw ng Panginoon. Sunday is not your day. Sunday is the Lord's day. Malaki ang pagkakaiba. Excited kang pumunta sa bahay ng Panginoon para sambahin ng Panginoon sa spirito at katotohanan. Can you say amen? Matthew 7:20, therefore, by their fruits, you will know them. Makikilala nyo sa bunga. Hindi ka malilito, alam mo kung anong puno dahil nakita mo ang bunga. Kung ikaw ay pinagpala at pinaburan, makikita sa iyong buhay ang pagpapala at pabor. At ito ang dahilan kung ba't tayo inalis na sa sumpa para makita sa atin ang pagpapala, ang pabor ng ating Panginoon. Number 1, live a different life than unbelievers. Number 2, reject a poverty mentality. Makinig po, hindi po kailanman ang tao makakaahon sa kahirapan kung meron siyang poverty mentality. Gusto ng Diyos, mahirap kami, talagang pagsubok sa amin ito ng Diyos. Kalooban ng Diyos, maghirap kami para malapit kami sa Diyos. Dahil yung mga mayayaman malayo sa Diyos. Saan sa Bible malayo sa Diyos ang mga mayayaman? Binasa. Mas madali pa sa kamelo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Oh, ibig sabihin hindi makakapasok ang mga mayaman sa kaharian ng langit. Hindi po. Mga kapatid, you need to read the context there. Hindi ho galit ang Diyos sa mayaman. Hindi rin ayaw ng Diyos ng kayamanan. Ang gusto ng Diyos, ang puso mo ay nasa Kanya. Kapag ang puso mo'y nasa kayamanan, hindi ka nga makakapasok. Pero kapag ang puso mo'y nasa Panginoon, ibibigay ng Diyos sa iyo ang kayamanan. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Hindi ho bagabag ang Diyos kung anong mayroon ka. Ang hindi maganda kung anong mayroon ka, yun ang nagmamay-ari sa iyo. Kapag niyakap mo ang kayamanan, minahal mo ang kayamanan. Kaya sabi sa Bible, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasamaan. Hindi yung salapi ang ugat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi. Yung ang isip mo puro pera. Wala ka nang inisip kundi pera, pera, pera. Paghiga mo, pera. Pagbangon mo, pera. Ang mukha mo, pera. Wala na kundi pera. Pagka tinanong ka, magkano sa akin dyan? Magkano makukuha ko dyan? Anong pakinabang ko dyan? Mga kapatid, hindi po. Kapag ikaw ay nakaintindi ng pagpapala ng Diyos, hindi ho tungkol lahat sa pera. Pero hindi rin po ibig sabihin ayaw mo ng pera. Alisin mo ang poverty mentality. Listen to this. Rejecting a poverty mentality means embracing the abundance that God provides. Instead of focusing on lack, trust in God's provision and live with the mindset of gratitude and expectation. Pinakakain ng Diyos ang mga ibong lumilipad sa himpapawid. Walang bumabagsak kahit isa na hindi alam ng Ama. Mas mahalaga ka sa ibon. Si Jesus hindi namatay sa ibon. Si Jesus ay namatay sa iyo kahit mukha kang ibon. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? At ikaw ay pinagpala. Alisin mo yung poverty mentality. Huwag kang mag-guilty pag gumanda ang buhay mo. Pakinggan niyo ito. Hindi ka obligadong ipaliwanag sa mundo kung bakit umigi ang buhay mo. No. You don't have to explain it to the whole world. Just enjoy it. Show to the world how God has blessed you. At hayaan niyo po sila na tumulo ang laway. At hindi na, ano nangyayari dyan? Ano yan? Ano yan? Hanggang sa lumapit sila sa iyo. Ano ang sikreto? Simple lang, ang pabor ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos. Amen. Remember, in Christ, I am rich and godly. Sabihin natin, in Christ, I am rich and godly. Number 3, speak healing, health, abundance, and long life every day. Pag magsasalita ka, lagi, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Always. Look at the verse. Proverbs 6:2.
You are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. Yung ating bibig, nahuhuli tayo sa bibig. Kaya pag binibigkas mo, sakit, kahirapan, karamdaman, huwag kang magtaka, yun ang nangyayari sa iyo. Kasi yun ang nakahuli sa iyo, yung binibigkas ng iyong bibig. Mamamatay na ako, may sakit ako, ang hirap. Pag may sakit ka, nagpapaalam ka na. Sasabihin mo, paalam, Pilipinas. Wag. Lumabang ka. Tayuan mo ang pangako ng Diyos. Hanggang sa huling sandali, huwag kang bibitaw. Kahit na pirang sinasabi nila, gusto ko nang bumitaw. Huwag kang bibitaw. Hapit lang sa pangako ng Diyos. Hindi mabibigo ang pangako ng Diyos. Hindi ho mabibigo ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen. Piliin natin ang buhay. Lagi magsalita ng buhay. Proverbs 18:21 from the Message. Words kill. Words give life. They are either poison or fruit. You choose. Ikaw talaga ang pipili. You speak life, life will happen. You speak death, death will happen. You speak sickness, sickness will happen. You speak poverty, poverty will happen. You speak life, blessing and favor, yun ang mangyayari. Dahil sinabi ng Panginoon yan, kung anong narinig kong sinabi mo, siya kung gagawin sa iyo. Kaya tuwing umaga, do yourself a favor. Humarap ka sa salamin at pagpalain mo ang iyong sarili sa pamagitan ng pagbigkas ng magandang bagay. Sabihin mo sa iyong sarili, ikaw ay pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla, mabubuhay ng mahaba, araw-araw. Pagising mo sa umaga, sabihin mo, hindi ngayon. I will not die today. You speak life, I will not die today. Bago ka matulog, sabihin mo, I will not die tonight. Oh. Bukas ulit paggising mo, not today. Bago matulog, not tonight. Baka ka not today mo, nakaka-not tonight mo, magagaling, abutin ka na ng second coming sapagkat dinideklara mo ang pagpapala at pabor ng Diyos sa buhay mo. Amen. Let's see them again. Ito po yung life application. 3 na life application. Ready? Basahin natin ng malakas. Ngayong alam natin tayo tinubos na sa sumpa. At si Kristo ay naging sumpa alang-alang sa atin. Wala ng kahirapan, wala ng karamdaman, wala ng kamatayan. Basahin natin. Ready? Number 1. Live a different life than unbelievers. Number 2. Reject a poverty mentality. Number 3. Speak health, abundance, and long life every day. Can you say amen? The big idea is, in Christ, I am redeemed from the curse. Are you in Christ? Redeemed ka na sa curse. Curse of poverty, curse of sickness, and curse of death. Because Jesus became curse for us so that we can be redeemed from the curse of the law and we can enjoy the blessing and the favor of God. Can you say amen? Of course, we do not want to end the broadcast without giving the opportunity for those who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. Kung nais mong mapalaya sa sumpa, si Jesus lang ang solusyon. Hindi ho relihiyon, hindi ho pastor, hindi obispo ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay si Jesus. Dahil si Jesus ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang sumpa alang-alang sa iyo. Hindi aksidenteng napapanood mo ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Nais mong maligtas, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Taas natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita nanonood sa broadcast na ito at maging sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mong isang personal na panalangin kung ito'y una mo palang gagawin sa unang pagkakataon. Pero kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hihilingin ko na gawin mo ito alang-alang sa ating mga bisita sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po
ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, ipinagkakatiwala ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon, sa mga nanonood sa broadcast, lalo na sa mga narito sa loob ng bulwagan na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Para po sa mga tumanggap sa Panginoon sa unang pagkakataon, sa mga nanonood sa broadcast, gusto naming sabihin mula sa ikaibutura ng aming puso, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Nagagalak po kami para sa inyo. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Minsan pa, ano po ang ating big idea? One more time. Are you in Christ? You are redeemed from the curse of sin, poverty, sickness, and death. And in Christ, you are blessed and highly favored. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast for the first time. Let me speak to your heart. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world
with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!